now is a short Q&A session with Sir Omen. And then if you have any questions po, I'll open the forum right after. So sir. Yes. First question po. So what was your initial reaction when you first tried the Fujifilm X-T5 and how did it stand out from other cameras you used, sir? Okay, that's a good question. First, everybody knows that I'm using rangefinder type of camera from Fuji. The X Pro 1, the X Pro series and the X100 series. So when Fuji announced that they're coming out with the X-T5, sabi ko may na-miss na optical. So, yung camera na naisip ko yun. So, but anyway, to my surprise, sobrang akong naaliw dun sa kanina pinakita ni Glenn, the surround. No? Same thing as shooting as the X Pro and the X100 series. So, kasi ako yung photographer na I'm using the viewfinder a lot than the LCD. So, shooting with the surround view, you can see your subject going in and out of your frame. So, yun ang gusto ko talaga. So, sobrang na-enjoy ko yung shooting with this X-T5 camera. Yun. That's one. Yeah, yung surround view po. Yes. Alright. So next time na yan. So can you share a memorable shoot or moment where the X-T5 really impressed you in terms of usability and results po? Okay. Ang X-T5 kasi normally they compare it to X100. No? The X100 series kasi sobrang compact. Kaso, this time with the E5, interchangeable siya. So, meron akong kuha dito na in the MRT. So, sa confined space, talagang sobrang nagamit ko siya. No? Dito yun, yung next na photo. Hindi pa yan. So anyway, so para sa X100, yung feel of having the fixed lens ng X100 nandun sa feel ng X-T5. So you can shoot from close range ng hindi nalalaman, no? And to my surprise, sabi ko kanina, twice na magtanong sa akin na, Sir, gusto pa pala yung film camera. And they thought that I'm using a film. Kasi never akong nag-shoot ng ito yung sa load ng MRT. So yun yung naisip nila kasi yun ang I was nag-shoot using the LCD, I'm using the viewfinder a lot. So they thought it's a film camera. So yes, yan yun. Okay. Alright, so how has the X-T5 design and features influenced your creative process for style? Okay, creative process kasi pinakita ni Glenn kanina na it's in our DNA in film simulation. So all our film simulation was really based on our real film, no, ni Fuji. So ngayon, since ito pinaka-the best, ginawa nilang dial. No? Naka-dial na siya. So, yung creative flow ko, mas naging napadali. Kasi, when I start, let's say ngayon, gloomy ngayon. So, I was thinking na, wala masyadong kulay, walang araw. So, I shift ko across. So, from there pa lang, kahit naka-off pa yung camera, yan yung sinasabi ko. Sobrang close na niyan sa subject, no? So, across kagad. So, off pa lang yung camera ko, I can set my film simulation. No? Sa across. So, yung creative flow, yung process ko, parang doon na nag-start ngayon. What film simulation to use, then the rest will follow. No? Baliktad. Yung iba kasi, they shoot everything, then they put all the recipes, no? After sa post. So, ito ngayon baliktad. So, you can make your own recipes, use it, then shoot. No? Can save all the 3 film simulations. Yes, meron pang 3 recipe na pwede nang customize. So what film simulation or what recipe would you recommend po right now sa shoot naman ito? Wala masyadong po no? Pero siguro, Classic Chrome kasi yung user ako So, sa tagal ko na with Fuji, the Classic Chrome is really fits on yung skin tone ng Pinoy. You try it, no? Medyo nagiging mas mulato yung Pinoy So yun yung experience ko in the Classic Chrome. Yes, of course, Classic Chrome. Classic Chrome, yes. So if you had to pick one feature of the X-T5 that photographers should be excited about, so one feature, what would it be and why po? Hirap yung isa lang no? Pwede pang dalawa. Sige pa. Una yung pinakita ni Glenn kanina yung classic display. So usapang classic to wala naman naman sa buhok, di ba, certain classic na tayo. So yung classic display kasi,
Since sabi ko kanina, I'm a viewfinder guy, no? I always look at the viewfinder. So ayaw ko rin yung maraming sobra yung gumagulo eh. So ina-apply yung Maynila tayo during the film days na you can see you're overexposed or underexposed, that's it. No? So parang ang fun mong, wala ka nang iisipin ko din, go straight to your yes, so shoot mo na kagad ang iisipin mo. That's one. Okay. No? Second, yung digital teleconverter. No? So, can you imagine, 23 yung nakalagay, but you have Zoom. So, pansinin nyo lahat, tulad nito, I use 50mm, so nag-zoom ako, almost 100mm na yan. No? So, sabi mo, minsan isipin mo, pag nag-zoom ka na, baka masyadong pagalaw na yung camera mo. May IPS pa siya. So, parang kumpleto sikados na. No? So, I think the teleconverter is a nice move kasi 40 megapixels siya eh. So, hindi mo isipin yung quality. You can see the print outside. Kahit na na-zoom in mo na ng twice, no? Taas pa rin yung quality. So, una kagad. Una kagad. Yung pangatlo, syempre, yung kaya ng simulation. Can you imagine nilagay nila yung fan? So, that's how Fuji wanted to use the film simulation. So, nilabas niya na talaga. No? However, mismo pupunta sa the rest of the camera or the expo. Yes. And one more question from Meron me. pa pala, okay. One more question po. So, what types of photographers or shooters or shooting scenarios do you think XT5 is perfect for? Okay. Since it's so compact, just like any other X-range finder ni Fuji, so siya yung parang it's an everyday carry camera. You can bring it anywhere, you travel, all the journalists can use it. Kasi yun na nga, minsan kasi pag journalist ka, pag medyo malaki yung dala mo, parang professional, di ba? Pero pag ganyan kasi, parang even sa mall, pag malaki yung camera mo, medyo bawal na kagad eh. So, dito, in and out ako sa MRT, dito na, dito na nakama ka dun. So, yun eh. I think, for everyone na, di ko nga alam, maraming nag-pre-order ngayon, puro first camera nila is E5. Can you imagine that? First camera kagad ito. So, pwede dito sa mga baguhan, no? Sa bago. Sana all, no? Sana all may 100. Yes. First time. Yes, everyday carry camera. Good to go. Okay guys, also na-serve na yung food, so thank you Las Casas. I'm opening the floor for any questions from the audience. If you have any questions for Sir Omeng, any questions? Okay, yung battery, that's a good question. So, I think since day one naman talaga, never na naging problema yung battery ni Fuji. Kasi nga, shooting through the silip ako eh. So, if you're really shooting more of the LCD, malakas talaga kumain. May bawas talaga yun. And considering this one with IDs pa, parang mas doble pa, no? So, dahil marami nang gumagalaw. So, tingin ko the battery will be more, mas malakas siya kung masyadong gumagamit ng LCD. Pero, if you're shooting a lot through EVF, siguro masyado. No? Pero good thing with this, same battery the old one. Oh. So, if you have the old camera, upgrade ka lang, same battery pa rin. So, wala nang palit. Yes, wala nang palit. Saka sanay sa 36 years kaya. Oo, sabi ko 36. Yeah, that's one. No? Yes, pinipili ko na lang kasi yung mga kuha ko ngayon eh. So, hindi na tira na lang ng tira eh. So, mahirap tumira dito, 40 megapixel. So, ubusin ito eh. Extend na hard drive mo or SD card mo. Di ba? So, in terms of burst, it has 8 frames. Yeah. Not bad talaga yun. Ako, hindi ako gumagamit ng continuous 8 frames eh. So, yun. 13 electronic. Oo. Lalo siguro mabubulunan yung camera pag hindi na. So, yun. Any question? Yes. Non-camera related. Sige. Okay lang. Kasi, intriguing ng street photography. Paano ka nakapasok sa street photography? Mahabang story ako. Oo nga, sige, siya na. Pwede kayo kumain habang ko yung nagkikwento ako. Kapag nag-shoot ka, syempre, viewfinder ka. Paano mo pag kailangan
Hindi ka nasushoot from the hip or... I'm shooting a lot from the hip. Okay? Pero, magugulat ka, I'm shooting a lot from the hip, but I'm not using the LCD because I'm using zone focusing. Okay, ano yung zone focusing? Diba? Same with the film days before, I can lock a distance. Lahat ng kuha ko dito is zone focusing. So, maganda kasi kay Fuji, once you put it on manual, mamaya, put it on M, lalabas ka agad yung distance. No? So ako kasi, ganun ako mag-shoot. Nasanay na ako na I can lock my 3 meters, okay, my target subject will be in 2 meters. Yes. Yes, wala. So, yeah, dito, I can lock my subject. Oh. So 2 meters, parang ito, 2 meters na yun. So, I can shoot from the hip. Tapos mataas ang araw, at 8 ako, you can go wrong with that. So kung ikaw yung sharp, all the way to the background will be sharp. Ang medyo blur lang, yung papasok sa in-between sa atin, yung red bucket hat kanina. No? Yung red bucket hat na yun, hinabol ko lang talaga yun to go inside my brain. Pero yun yung konsepto. So never talaga akong nag-shoot na may ganon. Unless yun sa BGC na may sa fountain. Talagang nakababa. Oo, yun na. Pero kaya yan ang konsepto doon. Shoot from the refiner. Yes. Okay, any more questions pa from audience? Yes. May tanong? Sige, tanong na. Okay na? Ako, Romel. Oo. Pero mahirap ko pa lang ito. Technical siya ba? Ang technical ha? Yung feature ngayon ng zooming, no? So it's basically like cropping your images. Yes, it's more of cropping. So of course, it's better to parang make it crop on camera for the convenience na hindi, wala ka nang gagawin. I-share mo na lang kaysa i-crop mo pa later sa computer or sa phone. So, ang question ko lang is like, ano yung adjustment na ginagawa mo when you are doing the 2x and the 1.4x? Meron ka ba bang adjustment na ginagawa aside from the composition? Like, would you worry about like pag nag-zoom ako ng 2 times, so kung naka 50 mm ako, magiging 100 siya. So imbis na 1/50, dapat 1/100 ako. Ganun. Okay, ganito yun eh. Like, may kuha ko dito dun sa filling station na yun. Kahit dito, naka 50 to, pero times 2 na to eh. So, same goes dito. Naka 50 yan, times 2 na yan. So, yes, so, it's more of like, composition pa rin eh. So, malaking diferensya pa rin yung, hindi dahil, yun na nga, pag sinabi ka tulad nito, katulad nito, slide, so pala siya. So katulad nun, may ito na lang. Yan na lang. So, katulad nito, pag sabi mo kasi pwede naman mag-crop from post, di ba? So ito kasi, nung kinumpress ko, saka lang nung nag-zoom ako, saka ako nakita to. Although from buo rin siya na hanggang dito. Pero nag-vertical na lang ako. So, nagbabago yung style of shooting mo because of that. So dapat pre-visualize. Sa pre-visualize ka, mas maganda ito ngayon kung i-vertical ko. Kasi nung naka-horizontal ako ng buo, 50, buo, style. Pero blurred pa rin ito. So sabi ko, mas maganda ito ngayon, vertical. So pwede magbago. So ako, in my workshop, paano ko, fix talaga ako, never ako nag-zoom. Kaya nasabi ko, binabawi ko ngayon, parang pwede na pala mag-zoom because of this, di ba? Because siguro, iniisip ko, sayang yung megapixel mo. Yung sensor. Pero ngayon, with the 40, parang may lakas loob ako. Sige, pwede. Di ba? Pwede na yung mag-crop kasi mataas pa rin yung image quality mo. Nandun pa rin. So, malaki. Pwede ka lang magbago eh. Although tama yung sinabi mo, pwede kang mag-crop. Pero
Pag 50 na, tapos nag-zoom ka, uy, nagbabago. Of course, wala siyang compression. Walang, of course, iba yun. Kasi pag actual zoom lens talaga, your background will move closer to your subject. So, ibang story yun. It's more of like trapping na nangyayari. Oo, it's more of trapping na nangyayari. So, hindi mo iniisip na 50mm to, kailangan 1 over, Oo, hindi ko iniisip 1 over yun. 100. Hindi ko So, it's iniisip still a yun. 50mm lens. Yes, hindi ko na iniisip yun. Yep. Okay. Do you have any more questions? Mamaya na lang po. Okay, kahit isip mo na kayo habang kumakain. Sige, please enjoy the food po. And sir, again, once again, thank you, Sir Omer. Thank you, Sir Omer. Thank you, Photo na. Photo na. Ito lang. Ito yung siguro para sa akin, isa sa pinakagusto kong kuha. No? Certain, di na mo itong kuha na to. Tingnan nga, kung mababasa mo yung bakit ko kinunan to. Sige nga. Dito ako. Gawin ka muna. Okay. Nakita ko. Nakita mo na. Kanina hindi ko makita dahil nakatakip din. Oo. Dahil doon sa girl, may crosshair, bumabalik siya. Yun! Yan ang sinasabi ko pag nag-i-slip talaga, buwak agad. Di ba? You have to connect the different elements in the photos. Actually, hindi siya. Marami akong kuha. Minsan, nandito siya, lumalabas-labas, tinitignan kung bakit ako naka-position ng gano'n. Naka-pre-visualize na. Yes! Hintay mo na lang dumating siya. So, maasin pa. Mostly nag-aabang pa. Abangers ako sir. Abangers talaga ako. Saka yan, hindi nirarantra. Yes. Talaga na. One shot lang yung one shot. Mayroong nagtanong kanina about the white balance of Fiji, anong ginagamit ko. Sabi ko, since day one, auto white balance talaga ako eh. And this one kasi is a Belva project with Fuji. Talagang Belva lang ako. From this photo, Belva ko, imagine mo Belva no, plus 2 to 4 pa ako sa kulay. So, dapat doon mamumulan na halos lahat eh, no? Magbibit na talaga, pero look at the white here. It's still white. So tama pa rin, no? Hindi siya, talagang hindi siya lagyan ng ambient color, no? So tingin ko, ako, I'm same with the white balance, auto white balance ni Fuji. Yes. Hindi naman kailangan, unless siguro mag-studio lights ka, ibang storya. Pag nag-studio ka. Pero sir, parang ngayon yung auto white balance, dalawa na yung setting. Meron ambient eh. Meron yung white bias. Hindi, meron isa parang dedicated siya sa ambient. Dalawa na nga. Parang dalawa na yung auto white balance. Dito, tingnan mo yung white balance. Merong white balance, tapos auto white balance, tapos parang ambient white balance. So yun. Anyway, enjoy your food. And Hindi ko na-appreciate kanina, nakatakban yung babae. Yes. Bakit kaya? May babarilin na Saan yan? sa poblasyon, sa Burgos. mas madali mag-appreciate, mas mahirap yung mag-picture na gano'n. Yung pag-conceptualize nyo. Kasi ano, yung Hungarian pa yan, national. Parang tumaan lang eh. Yung Turkey. Turkey. Grabe talaga pagkali siya, Rome. Filling station. Ganda yung sa gabi. Ganda. Ito. May Spider-Man pa. Yun, shoot 2 glasses yun. Outside of the taxi ako eh. Kala ko ano eh. Ako multiple, di ba? Pasok ko eh. Multiple.